Hi everyone! Welcome to the Empath Art Guides, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life and guidance ang ating mapabatid for this reading. Spirit guides, send me messages, anong love connections ito, lessons in life and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig na nais ninyong iparating sa amin. Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito? Tungkol ba sa past, sa present, or ang kanilang magiging future? So, tingnan po natin. Seven of Swords, Knight of Pentacles, Ace of Cups, Nine of Pentacles, Six of Cups, Queen of Swords, Knight of Cups, Tower. Yan. So, ito po ay tungkol sa inyong, maybe your person. Yan, your person lies to you, cheated on you, backstab you. Ang dami niyang ginawang mga hindi maganda sa'yo, lalo na kapag nakatalikod ka. Ang dami niyang kalokohan, ginawang pagsisinungaling, at ang dami-dami niyang nagawa sa'yo na ikinawasak na inyong relasyon. The Tower dito, ayan sobrang dami mong struggles sa person na yan, wasak talaga ang inyong relasyon. Kaya dumating yung point na mas pinili mo na lang mag-isa. Mas pinili mo na lang lumayo. Mas pinili mo na lang iwanan siya. Dahil hindi mo na kaya yung mga ginagawa niya sa'yo. Maybe you realize na hindi dapat ganun na hinahayaan mo na lang na paulit-ulit na, kasi yun bakit ba mawawasak yan, no? Kasi kung minsan, tapos maaring pinatawad mo, tinanggap mo ulit, tapos ginawa na naman paulit-ulit, syempre, wala na. Hanggat mawala na yung tiwala mo sa kanya. Tapos pinili mo na lang na maging single at nagpursu ka na lang ng iyong career. Dito naman sa Nine of Pentacles na to, pinapakita nito na naging maunlad ka kahit na single ka. You are alone, but it doesn't mean that you are lonely or, diba, you are alone, but you are happy with yourself, with your achievements, especially pagdating sa financial matters, no? Nagiging achiever ka. Kaya nagiging maganda rin yung takbo. You are happy and you're doing very well with your life without that person, kasi bakit nga naman hahayaan mo yung sarili mo mag-suffer doon. So, wala na lang idinudulot sa'yo kundi sama ng loob, wala na dinudulot sa'yo kundi, di ba, yung palagi na lang napaka-bad ng vibes, napaka-negative ng dating sa buhay mo ng taong yun, sa ginagawa niya sa'yo. So, talaga maybe you realize, na hindi naman worth it na magstay pa sa ganong klaseng relationship. Minsan tong taong to, which is siguro very immature, minsan iniisip ka niya at iniisip niya magbalik sa'yo. Gusto niya mag-offer sa'yo ng pagbabalikan, gusto niya mag-offer sa'yo ng, sabihin ng panibagong chance. Pero matindi talaga dahil si Queen of Swords dito, ibig sabihin talagang kinat mo na siya.
yung connection mo sa kanya at hindi mo nahahayaan pa na bumalik sa kanya. Queen of Swords dito, very firm na you're cutting your relationship with that person, with that toxic person. And dito, mas ginagamit mo na yung mind mo. Kung dati masyado kang emotional, 'di ba? Parang masyado mong hinahayaan na paulit-ulit, masyado ka nagpapaka-martyr or nagpapakatanga sa taong 'yon, 'di ba? Pero ngayon, it's just your mind over that kind of emotions because you know your worth. Somehow, may mga taong darating dito, si Knight of Pentacles, who wants to commit, to offer you a committed relationship. And meron din naman ditong Knight of Cups. Slow moving ang kanyang energy, pero siya yung someone na very sweet, yung mararamdaman mo agad na yung loving, yung charming, ganyan. And ito naman, hindi siya ganun ka-emotional, hindi siya ganun nagpapakita ng mga, sabihin natin, ng emosyon masyado, pero siya yung someone na masasabi mong, porsigido rin to no? And yung gusto niya talaga yung committed relationship na. Ibig sabihin, once na naging kayo at talagang naging maganda, maayos ang takbo ninyo at nakilala nyo ang isa't isa ng husto, commitment, no, na maaring humantong sa isang, sabihin, sa paghatid sa'yo sa altar. O sa kasalan, ganun nga. Ace of Cups dito. This signifies that you will fall into a new relationship. Ace of Cups dito, there will be a new beginning. Maybe, kung sino man ang pipili mo sa kanila, Knight of Pentacles or Knight of Cups, or pwede rin naman na isang tao lang to na minsan hindi siya ganun ka emotional magpakita, no, sa labas kapag maraming tao. Pero kapag kayong dalawa na lang, dun pala natatago ang kanyang pagiging sweetness, yung pagiging sweet, yung sweetness niya. Tapos nandun na rin yung may maraming surprises, 'di ba? Yung biglang isu-surprise ka niya sa isang date, isu-surprise ka niya ng gift, marami yung mga ganong klase. Kasi Knight of Pentacles, kumbaga, someone na pagdating sa money, okay na okay to no? And yung Knight of Cups naman is, yun nga, parang yung gustong-gusto niya na nakikita ka na you are happy, diba? Yung nasusurprise ka naman ganun. So, pwedeng isang tao lang to na ganun yun ang kanyang katangian. Magician. So, if you are manifesting this person, the High Priestess, you know to yourself that it will come to you. Queen of Pentacles. Kung ikaw dito ay Nine of Pentacles, magiging Queen of Pentacles ka rin. Ibig sabihin yan, talagang lalago at uunlad ka sa buhay. You will become rich, you will become wealthy because of your hard work, because of your perseverance, you will become wealthy. Because you know to yourself that nakawala ka na sa isang toxic relationship, nag-open up yung heart mo to someone na nandiyan na very supportive sa'yo kung ano man yung karera mo. At saka yung commitment talaga na maibibigay sa'yo. Kaya naman, you have abundance of love and wealth. Yung wealth sa sariling kayod mo at yung wealth din ng love dun sa person, sa new person na darating sa buhay mo na very supportive, very loving and caring. Kaya palagi kong sinasabi, when nandiyan na kayo sa isang situation na very toxic ng inyong relationship and you feel that you don't deserve that kind of love, huwag kayong matakot na kumalas. Huwag kayong matakot, lalo na yung iba masyadong manipulative na sobrang binababa niya yung pagkatao mo na parang wala nang tatanggap sa'yo, wala nang magmamahal sa'yo, ako lang. Kaya pinagtsatsagaan mo lang, kaya kahit hirap na hirap ka na sa kanya. Sa mga ginagawa niya sa pagtrato sa'yo.
Kasi minamanipulate niya yung isip mo, yung damdamin mo. Huwag kang matakot sa mga nakumalas, sa mga ganong tao. Have some reflection and pray for guidance. Ask God for guidance. Ask your angels for sign. At malalaman mo yan na talagang dapat na bibigyan ka ng courage, ng lakas ng loob para tapusin yun ikaw mismo, kahit masakit, kahit mahirap, ikaw na mismong tatapos doon, ikaw na mag-e-end ng ganong klaseng relationship at mag-move forward ka at magpo-focus ka sa sarili mo at doon mo makikita na mapapaunlad mo yung sarili mo. And kapag nagawa mo yun, you become more attractive. Self-love and care, self-focus, yung mga achievements mo, mas lalo ka nagiging attractive. Kaya naman ang na-attract mo isang tunay na taong with love and care and committed din sa isang relasyon and very hardworking din na katulad mo. Kaya naman, don't give up on love. Just always pray there is someone that is truly for you. Merong isa talagang tao na karapat-dapat para sa iyo. Kailangan mo lang munang pahalagaan ang sarili mo. Kasi sa ginagawa mong hayaang saktan ka ng isang toxic na person, yun, napakababa ng value mo. Lalong pinabababa yun. Itaas mo muna yung sarili mo. And you will have abundance of love, of wealth, and wellness. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.